Tayo po'y magsitayo. Balitang masaya, manunubos sumilang na, sa ating Kristo poon siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria, kaya umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria, na kanyang magiging asawa na nooy gagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria. At isinilang niya ang kaniyang panganay, at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol, at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupainting yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo, na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang puno ng kagalakan at pagpapagandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Hindi ko alam kung narinig nyo na yung kwento tungkol sa Island of Feelings. No? Parang naikwento ko na yata dito nung last year. Sino nakakaalala? Para siya na lang magkwento dito. Meron pong, sabi sa kwento, merong isang isla ng mga damdamin. Ibig sabihin, isla ng mga damdamin, ang mga nakatiray mga damdamin. Hindi inaasahan, lumubog yung islang iyon, at bawat isa'y nakuha ng kanilang mga salbabida para makaligtas. Sa masamaang palad, si Love, yung pag-ibig, ay hindi nakakuha ng salbabida, kaya nalululot siya, halos kapusinan ng hininga. Sa kanyang pagnanais na maligtas, dumaan sa harapan niya si loneliness. Sa sobrang kalungkutan ni loneliness, hindi niya napansin si Love.
na halos malunod na. Dumaan si Happiness. Sa sobrang kaligayahan niya, hindi niya rin napansin sila. Dumating si Peer. Sa sobrang kalungkutan niya, hindi niya rin napansin sila. Dumaan ang iba't ibang mga damdamin, walang nakapansin sa pag-ibig. Alam niyo kung sino nakapagligtas sa pag-ibig? Hindi siya taga roon. Dumalaw lang siya. Si time, yung oras. Kaya sinasabi na ang pag-ibig ay nasa lahat ng oras. At makapagbibigay lang tayo ng tunay na pag-ibig kung tayo'y handa magbigay ng oras. Kaya nga ang ating Panginoong Diyos, hindi lang oras ang ibinigay niya. Ibinigay niya yung kanyang buong sarili. Sa pagkakatawang tao ng kanyang anak, ibinigay niya ang pinakamahalaga sa kanya. Kaya nga pagbibigay ang pangunahing diwa ng Pasko. Kaya nga pag Pasko, napakabukas palad ng tao. Kanina, maghapon kaming naglalakad doon sa mga nasasakupan ng aming parokya. Namigay kami ng mga gift pack, Christmas gift pack. 350 yung binigyan namin, no? Nabikot kami sa buong parokya. Tuwan-tuwa yung mga tao. Pero nung pinagninilayan ko, sana yung tuwang nararamdaman ng tao sa maliit na regalo, sana ganun din ang tuwang nararamdaman natin sa katotohanan na ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Sana doon nakaugat yung ating kasiyahan. Higit sa material na bagay, higit sa ano paman, sana'y iyon ang pagparito ng ating Panginoon, ang pagpili niyang maging isa sa atin, ang palagian sana magbigay sa atin ng kasiyahan. Ang siyang palaging magbigay sa atin ng lakas ng loob, na ipagpatuloy ang pagiging matapat, ipagpatuloy ang pagsunod sa kanyang kalooban, ipagpatuloy ang kanyang hangaring maging mapagmahal, ipagpatuloy ang kanyang hangaring maging mapagpatawad, sapagkat nagagalak tayo, siya'y nagkatawang tao at sinamahan tayo dito sa mundo. Sa kanyang pagkabuhay na muli mula sa kanyang kamatayan, hindi siya umalis. Patuloy siyang nagkakatawang tinapay sa Eucharistia upang sa gano'y samahan pa rin tayo. Kaya nga minamahal na kapatid, kasama natin ang Diyos. Lagi siyang suma sa atin. Kaya hindi marapat na higit natin tinitingala ang kung sino man, maging ang kayamanan. Sa halip, lagi sanang ang Diyos ang ating titingalain. Sa Kanya tayo kukuha ng lakas, sa Kanya tayo kukuha ng solusyon. Sa anumang problema meron tayo sa ngayon. Sa diwa ng pagbibigay, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano na ang naibigay natin sa Diyos? Sa napakaraming taon ng pagdiriwang natin ng Pasko, naibigay na ba natin ang ating buong sarili sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mali, pagtindig sa kung ano ang totoo, pagiging tapat kahit sa harap ng sitwasyon na may pagkakataong magnakaw ang sinuman? Nanatili ba tayong mapagmahal, mapangunawa, mapagpatawad sa ating kapwa? Sa diwa ng panalangin, sa Paskong ito, sana'y maipagkaloob natin pangunahin ang pagpapatawad sa lahat ng taong nakasakit sa ating mga damdamin. Ganon din, maipagkaloob nawa natin ang paghingi ng tawad sa mga taong nasaktan natin. Muli ay maligayang Pasko po sa inyong lahat. Tunay nawang manahan sa ating mga puso ang Panginoong Hesus na hindi nagdalawang isip pumasok sa ating kasaysayan.